jackpot-jackpatan na, may kotse na, may maganda pang nakasama, di ba? So, mahirap kapag ka maganda. Good day, everyone. I'm Melody Reyes, owner of Melody Cars. So, nandito na naman tayo ulit ngayon sa showroom ko sa Car City. Kasi, walang sasakyan ang i-demo ko sa inyo ngayon. Bali, iisa-isahin natin siya. Pero, yung condition niyang ipapakita ko sa inyo, glimpse na lang dun sa specs para hindi masyadong mahaba yung oras natin. So, simulan natin dito sa Ford Everest natin, 2018 4x4 titanium plus with panoramic sunroof. So, as you can see, dito sa exterior niya, yung gulong pa lang niya, bagay na bagay sa 4x4 kasi naka-all-terrain na. So, ito yung exterior niya, parang madudulas yung langaw dito, ayan. Hindi siya repainted, ayan. Talagang alaga ng first owner. Ayan dito. So, dito kasi sa video, guys, hindi siya ma-justify yung ganda ng sasakyan eh. So, I encourage you na tingnan nyo dito sa personal. Punta kayo dito sa showroom ko para makita nyo siya ng personal talaga. So, ayan. So, ito yung likod niya. Ayan, titanium. 4x4. Okay. Ayan. So, wala talaga siyang gas-gas. Ayan. Ayan. Stepboard, rain visor. Ayan. 3.2, 6 feet. Okay, ayan. Ayan. So, okay. So, dito naman tayo sa interior niya. Tingnan natin yung interior niya. Yung isang vlog ko, yung 2018 na color white, yung previous vlog ko. So, eto siya, yan. So, makikita nyo doon yung specs nitong Ford Everest kasi inisa-isa ko talaga siya, yung mga buttons niya, inisa-isa ko. Ang pinagkaibahan lang doon sa titanium lag, dito sa top of the line, highest variant kasi to, is etong 4x4 niya. 4x4, ayan na, may knob na siya. So, kung 4x4 niya o 4x2 lang. So, ayan. Tapos, ito naman, ang pinagkaibahan niya doon sa titanium lang, meron siyang panoramic sunroof. Ayan. 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 So, same na same din siya. Leather din. Tapos, black na rin yung loob. Maraming features dito ayan, sa drive assist niya. Ayan. So, may cruise control, lane keeping system, and pre-collision. Kapag halimbawa, kung if ever makatulog man tayo, bago pa tayo bumangga, kung sana siyang hihinto. Okay? So, dito naman tayo sa second row niya. Papakita natin kung gaano kasariwa itong loob niya. Ayan. Ayan. Sobrang sariwa talaga niya. Pati yung mga sidings niya. Ayan. Ito yan. Yung leather seat niya. Ayan. Tapos ito, yan. Kunyari, akit kayo ng Baguio or Tagaytay. Ayan. Pwedeng dungo-dungo yung mga anak nyo dyan. Ayan. Tapos may lights din dito sa gilid. Ayan. Tapos aircon niya, both sides. Ayan. Meron ding aircon doon sa likod. Ayan. So, third row seat. So, napakaluwag niya. Ayan. Naman tayo ngayon sa likod. So, ayan. Meron bukasan din sa harapan na. May button siya doon. Na kapag, kunyari, doon pa lang kayo nakaupo sa driver seat, pindutin nyo lang yung kusang magbubukas dito. Pero since nandito na tayo sa likod, dito na lang natin pindutin. Ayan. Tada! So, pinagkaibahan niya sa titanium, etong upuan, di ba hinila ko siya dito ng before? So, para i-fold siya. Ito naman, ganito lang. Ito yung left, ayan, kusa siya mag-fold. Ito yung right, kusa din siya mag-fold. So, hindi ka na maghihila-hila ng ganun para lang i-fold siya. Puro pindot na siya, parang ano na rin, para na rin tayo nagpapiano dito. So, ayan guys, makikita nyo, dito pa lang ang daki na ng malalagay natin, napakaluwag sa loob. Kung dito mo titignan sa dulo, yan. Ganyan itsura niya. So, ito naman, yung lagayan ng tools niya. So, kompleto ng tools. Yung early warning device, jack niya, and everything. So, kompleto siya lahat. Okay. Ito yung presyo niya. 1.268 M. Negotiable pa naman. So, kaya mas maganda kung mag-usap tayo ng personal kasi madali naman tayong kausap. So, ayan, yung abilidad dito ng first owner, nasa 2.2 million. So, yung depreciation ng sasakyan, may sumalo na. Kumbaga si first owner na yung sumalo. Tapos sa tayo na nakinabang ng magandang presyo ng ganito kagandang sasakyan. So, dito naman tayo ngayon sa Hyundai Accent. Sedan naman tayo. So, ito, very affordable kasi
2021 na siya. Tapos, 628K lang kapag cash. And since 2021, Hyundai Accent, automatic transmission, diesel na siya. Ito yung exterior niya. Yan. Kung mapapansin nyo, mamamagnis na siya. Yan. So, bagets-bagets yung dating may-ari, kaya, ayan. At saka alaga siya talaga. Ayan. So, makinis. Ayan. Yan. So, dito naman tayo sa loob nitong, sa interior nitong Accent. So, ayan. Yung mileage niya, ayan. 20,000 kilometers lang. Ayan. Okay. Tapos, ito, naka-under the head unit na rin siya. Bluetooth na, lahat na. Nandiyan na, CarPlay. Ganyan. So, ayan. Kompleto na siya. Navigation. So, ito kasi, nilagay lang ni etong head unit na to, nilagay lang siya ni first owner dito. So, sineta pa niya talaga. Bukod doon sa may mugs niya. Ayan, so automatic transmission. Ayan, tapos ito yung air conditioning system niya. Ayan, tapos naka-leather seats na din. Ito, ayan. Okay. So, dito tayo sa likod. Ayan, walang punit yung mga leather niya. Wala. So, kasi, ang gumagamit nito parang binata ata eh. So, parang ang nauupuan ng palagi is yung driver side or kung may chick siguro. Dito naman tayo sa trunk niya. Ayan. So, ayan, maluwag. So, kung ako siguro papasok dito kasi tatlong, kung magkikidap ka ng kagaya ko, tatlo kami dito, pwede yung pagkasya yun. Ayan. So, okay. So, yung tires niya hindi pa spare tire niya hindi niya pa nagagamit. So, yung tools niya nandito. Ayan, kumpleto. So, very masinap yung dating may-ari nito. So, ayan. Tapos, ito yung may camera sa likod, reverse camera. Ayan. Okay. Yan, yung exterior niya. Ayan. Madudulas din ang mga langaw-langaw dyan. Ayan, so kalimbawa, binata ka, ganyan, bagay na bagay sa'yo to. Marami kang parang magiging chicks magnet. So, dito naman tayo ngayon sa Veloz 2023 G. Kung mapanood nyo yung previous vlog ko, may binalag ako doon na 2022 Toyota Veloz V, yung top bar. Yan, so nandun siya sa kabila. Mamaya papakita ko ulit sa inyo. So, ang presyo niya, difference ng sila ng mga nasa 80 to 100,000 pesos. So, ito yung presyo niya sa cash. So, yun nga, gaya ng sinabi ko, ulit-ulitin ko sa inyo, madali akong kausap, basta magpunta lang kayo, pag-usapan natin yung presyo. Covered pa ng warranty niya until 2026 siya, kasi 2023 na to eh. So, dito na tayo sa interior niya. So, yung pagpasok niyo, alam niyo yung amoy bago. Yan. So, push start din siya, kagaya nun. So, ang pinagkaibahan lang niya, syempre, hindi pwedeng wala silang difference kahit pa paano, di ba? Ito, yan. Kapag ni-reverse ko, yung V, makikita nyo dito, 360-degree camera, panoramic camera siya. So, ito, ayan lang, parang yung mga ordinaryo na reverse camera lang siya. Yung ilaw niya, same din siya sa likod, ayan. Yan. So, napakakinis niya para talagang bago. Kasi 2023 lang to eh. Parang kumbaga, wala pa siyang 1 year. Wala pa siyang 1 year. So, ang swerte din na makakabili nito. Kasi ang Veloz kasi guys, pag pumunta ka sa kasa ngayon, nagkakaubusan. Lalo na yung top variant nila. Yung nasa previous vlog ko, yung pearl white. Nagkakaubusan ngayon sa kasa. So, kahit gusto nyo bumili, alam ko wala talagang mabibili ngayon. So, ayan. Kasi nag-click siya talaga. Ayan. Ayan yung tools niya. Nandito rin. Ayan. Dito naman tayo ngayon sa 2016 Isuzu Muex. Diesel siya. So, ito yung exterior niya. Ayan. So, madudulas din ang mga langaw-langaw dyan. Ayan. So, yung gulong niya, makapal pa kung 2 to 3 years hindi pa kayo magpapalit. Ayan. So, ang presyo niya kapag cash is 848K. So, negotiable pa naman pagpunta nyo. So, punta na kayo guys. So, dito naman tayo ngayon sa interior niya.
So, ayan, hawak ko lang yung susi niya. Maririnig nyo, ganyan. Kung sana siyang tutunog, ayan. Para mag-open, mag-unlock, ayan. Hawak ko lang siya. Di ba? Yan, ganyan. So, halimbawa, galing na ako sa loob, lumabas na ako, di ba? Yan. Depende din niya lang para mag-lock. Yan, gano'n. So, pasok na ulit tayo. Ayan, binuksan niya na para sa atin. Yan. So, ito yung interior niya, yan. So, pakita ko muna sa inyo, yan. Okay. So, pwede nyo tanggalin to. Pero wag na kasi maganda yung binili niya na cover. Short cover siya. Yan, may tatak. Ayan. So, makapal. So, combination din ng leather. Ayan. So, kung ako hindi ko tatanggalin kasi nape-preserve yung original leather niya sa loob. Ayan. Okay. So, start natin. So, push button na rin siya. Yan. Yung tunog pa lang ng makina, parang alam mong kayang-kaya ka na niyang dalhin kahit saan mo gusto. Touchscreen na rin siya. Ito, yan. So, ayan. Tapos yung control niya, nandito na rin. Ayan. May mode na rin dito. Sagutin niyo yung phone. Ayan, Bluetooth na rin siya dito. Yan. Ayan, Bluetooth. Connect niyo lang yung phone niyo. Tapos dito na rin lahat yung pag-answer niyo ng phone. And then, kapag gusto niyo mag-music, ganyan. Yan, eto. Yan. So, all working. So, buksan natin yung ilaw niya. Yan. Yan. So, para mag-ilaw lang siya lahat. Ayan. So, eto yung control ng aircon doon sa likod. Ayan. Okay. So, ang mileage niya is 32,000. Ayan. Tapos, diesel na rin siya. So, may konting trivia lang ako sa inyo, guys. Etong UX, ever since nung nilabas siya, meron, kung mababasa niyo sa Top Gear Philippines, pakisearch niyo na lang. So, legit yung source, di ba? Meron silang, yung may-ari ng Isuzu, meron silang isang MUX na ginamit. Pinaabot nila ng more than 300,000 kilometers yung mileage niya. So, ang ginawa lang dun na maintenance, yung, as in parang wala nga eh, change oil lang. So, umabot ng 300,000 plus yung mileage niya. Gumagana pa rin siya, tumatakbo pa rin siya, na as if ang mileage niya na napakababa pa rin. So, ayun. So, talagang reliable talaga itong sasakyan na to kasi matibay yung makina niya. So, usually, ang mga buyers namin dito, mga taga-province, kasi kapag sa province, di ba, yung long drive sila, tapos gamit na gamit talaga yung mga sasakyan doon. If I'm not mistaken na, kasi yun yung kwento din sa akin ng mga buyers. So, kapag ang mga bumibili sa amin nito, yun talaga, ang mga nasa province talaga, bumibili ng UX. So, ayun lang. So, kung sa tibay lang, may UX tayo. Yan. Tibay ng makina. Okay. So, yan. So, dito naman tayo sa second row niya. So, dito, meron siyang, ayan, may TV. So, para hindi naman tayo naiinip habang nasa road tripan tayo. So, ayan. Ito yung third row seat niya. Usually, parang kung makikita nyo, dalawa lang dapat yung makakaupo, di ba? So, ayan. Parang kaya ng tatlo dito eh. Kasi maluwag siya compared dun. Kung baga sa mga compact SUV, napakaluwag talaga ng loob niya. So, kung mapapansin nyo, kahit yung legroom doon sa harapan, tsaka dito sa second row, and actually, pati nga dito sa third row seat, maluwag siya. So, ayan, meron mga bottle holder dito. So, sobrang luwag niya lang talaga. Tapos, ito, yan, may air condition dito. Ayan. So, ito, nilulupito yan. So, ganyan. Yan. So, gumagana siya. Tapos, pindutin nyo lang pag gusto nyo. Yan. Okay. So, doon naman tayo sa likodan niya mismo. So, dito na ngayon tayo sa likuran niya. Ayan. So, tada! So, ayan. So, sobrang ingat ng dating may-ari. Ayan. Parang hindi niya pa nagagamit yung early warning device niya. Tapos, yung temporary conduction plate niya, ayan, nandito pa. Kompleto din siya ng tools. Ayan. Okay. Yan. Yung exterior niya dito. Yan. Okay. So, yung camera niya, ito. Okay, so dito na tayo ngayon sa 2022 Toyota Veloz sa highest variant, V, automatic transmission. So, sa previous vlog ko na demo ko na sa inyo, isa-isa, pati yung loob niya.
So, ayan siya. So, ayan nga, ito siya. So, ito yung presyo niya na kapag cash niyo siyang gustong bilhin. So, ayun, negotiable na wag-uusapan natin pagpunta nyo. So, dito na tayo ngayon at the BRB V1.5 modulo. And then, push button din siya. Complete ka sa records din siya. 23,000 kilometers lang. So, ito ang price niya kapag cash. So, yan. Ito yung exterior niya. Yan. Kompleto din siya ng auto-save RFID. Kompleto siya. So, ready to ride. Ayan. Ito yung, yan. Exterior niya. Okay, yan. So, push button din siya. Ito, yan. Start natin. Tada! Okay. So, ayan. So, nandito na rin siya lahat. So, ito, paddle shifter. Ayan. So, since baby brother siya ni CRB, lahat ng features ni CRB, nandito na rin kay BRB. Kaya nga, ibig sabihin siguro baby. Joke lang. So, ayan, dito siya sa service booklet niya, natin malalaman. So, ayan, kung makikita nyo, ang dami niyang visit sa kasa, yan. So, for most owners kasi, dinadala ang sasakyan every 10,000 kilometers. So, ito, nakaka 23,000 kilometers pa siya. So, dapat, supposed to be, dalawang punta pa lang dapat siya sa kasa para general check-up. So, ito, bali naka 12 na siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tada! So, ito na. Ayan, naka-leather siya. Ayan. So, parang bago. Parang bago siya talaga. Ayan. Tapos, 7-seater. Ayan. Ayan, maluwag din yung likod niya. Ayan. Parang hindi siya nalalayo sa velos ng luwag. Ayan. So, ayan. Kompleto siya. Tapos yung ceiling, okay. Maayos siya. Ayan, parang bago. Pati amoy, parang bago. Yan. Okay. So, doon naman tayo sa pinakalikod niya. Yan guys, kaya siya tinawag na BRB V modulo dahil dito. Ayan. Para may racing spec siya. Yan. Dito. Yung mga trims niya. Yan. Oh. Yan. Para sporty siya. Yan. So, kung sa Civic, sa CRV, yan, may modulo din. Dito rin, syempre, BRB meron. Kasi nga, baby nga siya ni CRV. Kaya B. Joke lang. So, ayan. So, modulo, kaya sporty siya. So, pang binata, pwedeng pang bago pa lang magpapamilya kasi 7-seater, ayan. So, pwede siya sa lahat. Ayan. Natin itong likuran niya. No. D, PB. Ayan. So, ito yung deep dish niya. Ayan. So, etong leather sa likod, walang kagas-gas-gas-gas. Kasi usually kapag naglalagay tayo ng mga gamit-gamit dyan, parang natatama-tamaan. So, ito wala talaga. Talagang parang, parang ko lang na-imagine na parang wala siyang nilagay dito. Okay, dito naman tayo. Yan. Hulaan nyo kung anong year model to. So, ayan. Mukha siyang 2018 or 2019, di ba? Yan. Yan. Pero 2014 lang to. So, misleading siya dahil sobrang sariwa niya para sa edad niya. Ayan. So, sa 2014 kasi, yung plaka nito, color white, na meron kasing 2014 na ang plaka is green pa din eh. So, ayan. So, ito, sa Ayala Alabang namin siya binili. Doktor ang dating may-ari. So, sobrang ingat. So, hindi lang isa yung sasakyan nila. Parang marami din silang sasakyan eh. So, slightly used siya. Ayan, kaya ganyan kasariwa. So, ito yung presyo niya kapag ka-cash. Yan. Okay. So, ayan yung exterior niya. Yan. Okay. So, yung itsura nito, guys, 2014 hanggang 2016, para magkamukha pa sila eh. So, before natin tingnan yung interior niya, so, ito keypad din siya, dahil push button nga siya. So, lagay na, ito guys, ilagay, di ba, usually sinasabi ko, ilagay dun sa, kapag nasa loob ng car tayo, ilagay natin sa tabi. So, ito hindi. Try natin, ilalagay lang natin sa bulsa natin. Ayan. So, halika. Halika. So, yeah, paglapit ko dito, ayan, paglapit ko, yan, kusang bubukas. Wala akong ginawa, kusa siyang bubukas. Kasi nakalapit lang sa kanya yung susi. So, ayan. So, isasara ko siya ulit. Ayan, Yun lang pagsara. Gaganunin nyo lang siya. So, hindi mo kailangan tanggalin dun sa bulsa mo yung susi. So, ayan. So, pasok tayo sa loob. Bumukas ulit para sa atin bukas na siya. Ayan. Okay. So, napaka-elegant. Nakaka-elegant itong parang off-white na kulay niya dito. Tapos, ito para silver. Ayan. Gray.
Ewan. So, yun nga. So, yung susi nandito pa rin sa bulsa ko. So, usually kapag sa mga previous vlog ko, sinasabi ko ilagay dito sa tabi. So, hindi. Baguhin nyo na yun, lagay nyo na lang sa bulsa nyo. Or sa bag nyo. Para just in case merong, so start ko muna kasi mainit ha. Yan. Yan. So, just in case na merong, halimbawa may mga hijack sa inyo, ganyan. So, parang tinutukan kayo, bigla yung parang mala GTA, ganun. Na baba, ganyan. Tapos sinipa pa kayo, ganun. At least yung bulsa nyo, nandito so at least yung susi nyo, nandito sa bulsa nyo. So, yung kukuha ng sasakyan nyo, mga 2 blocks to 3 blocks pa lang, hihinto na siya kasi nasa inyo yung susi eh. So, yun, hindi niya rin matatanga yung sasakyan. So, pero na lang kung isasama niya kayo. Ganyan. Alam mo, kasi minsan, lalo na pagka magaganda, ganyan, ay, parang jackpot-jackpotan na, may kotse na, may maganda pang nakasama, di ba? So, mahirap kapag maganda. Sobrang lamig ng aircon niya. Grabe. Alam mo yung lamig na, yung nang tumutusok sa balat. Kung merong init na tumutusok sa balat, tsaka amoy na nanununtok sa ilong, ito naman, yung lamig nito, grabe talagang sobra. Okay. So, ito, Bluetooth na rin siya. So, yung phone nyo, connect nyo rin dito. Kahit hindi siya touchscreen, may Bluetooth na rin. So, ayan, dito rin yung control niya. Ayan, so ayan. So, yung kanta, ayan, favorite pa natin. So, yan guys, medyo dumilim na kasi. So, etong upuan niya, hindi siya leather. So, di ba usually pag hindi leather, madumihin. Tapos pati yung kulay niya, off-white pa siya. Dito pa lang mapapansin nyo na alagang-alaga siya. Oh. Kasi, unang-una, hindi siya leather, pero walang kamantsa-mantsa. Ayan, walang siya kamantsa-mantsa kahit dito, kahit dito, kahit dito. Kasi doktor nga yung dating may-ari. Tapos, marami silang sasakyan, mayaman, tiga Ayala, Alabang. Ayan, so ito yung yung upuan niya sa likod. Ayan, so meron din siyang ganito, yung favorite natin. Ayan, so pag nagkakape-kape. Yeah, pero huwag kayo magkape ngayon kasi mainit. Ano na lang muna, halo-halo. Yan. Ayan, so ayan, dito wala siya talagang kamantsa-mantsa. Ayan, yung mga upuan niya. So wala ring amoy. Yung upuan, walang amoy. Ano talaga, sobrang alaga. Ayan. So, kasi kahit naman i-detail mo to, hindi naman ganito pa rin kalalabasan nito eh. Kahit i-detail mo siya na i-detail, hindi. Mahirap siya ibalik sa parang bago. So, eto naman, yung rear sun visor niya, yan. So, kapag ka nainitan kayo sa likod, minsan yung araw nasa likod, lalo ngayon, summer, mainit, ayan. So, meron na siyang ganyan. So, hindi na kayo maglalagay ng mga stop toys yan para matakpan yung init sa likod. Okay, tas kasi yung gilid naman, kaya hindi niya nilagyan kasi tinted naman siya. Ayan. Tayo ngayon sa trunk niya, ayan. So, sobrang luwag din siya. Halimbawa, kapag kayo sabi ko sa inyo kung na-hijack kayo, ganyan, tapos may checkpoint, tapos syempre bawal kayo makita dun sa loob. Ilalagay lang ako dito sa likod. Yan. So, sobrang luwag niya. Kasya ako yan. Kahit 3 ako ata kasya dito. Ayan. So, ayan. Sobrang luwag. So, yung tools niya naman, yung spare tire niya, yan, hindi pa rin gamit. So, yung tools niya, kumpleto, ayan. Okay. Pasara na natin. Ayan, sasara na natin. So, ito, kung mapapansin nyo yung ilaw niya, ayan, dahil top bar yan siya, LED lights na. Yan. LED lights. So, last one. Dito na tayo. So, mas excited talaga ako dito sa sasakyan na to. Kaya ito yung last but not the least na sasakyan na i-demo ko sa inyo ngayon. So, ayan. 2018 Mazda Skyactiv 1.5V. Yan. Yan. Mazda 3. Yan, Mazda 3. So, ayan. So, etong may-ari nito, nabili din namin to sa Ayala, Alabang. So, ayan, nag-upgrade lang sila yung wife niya, nag-upgrade ng Ford Territory. So, sinubukan naman nila yung medyo mataas, kaya binenta na rin nila to. So, ayan, first owner din siya galing. So, ito yung exterior niya, ayan. Kompleto din siya ng auto SIP and RFID, ayan. So, napakasariwa niya, ayan. Ang ganda-ganda ng kulay. Ayan. Ayan, exterior niya, ayan. So, napakaganda. So, madudulas din yung langaw dito. Yan. So, dito tayo muna sa price niya bago natin tingnan yung interior niya. So, ito.
2018 Mazda 3 Sky Active 1.5V. So, ayan, kasa-maintain din to. 26,000 kilometers. Push button na siya, may sport mode, and then touch and dashcam. So, papakita ko sa inyo lahat dun pagka nasa interior na tayo. So, ayan, ang presyo niya, pag cash is 718,000 niya. So, yung depreciation nga, yung kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, may sumalo na. So, tayo na kumuha ng magandang presyo nito ngayon. So, may console tayo, yan. Multifunction command control knob. Dito, yan. Ito yon. Yan. So, ito, yung control dito, para dito siya. Usually, dapat dito. Dito, di ba? Yan. Dito kasi, ang magagawa lang natin dito control is yung volume niya. And then, yung forward and then yung backward niya. Yan. So, ito, yung info naman dito, yung sa fuel economy niya, tsaka yung kilometers, para kung hanggang saan pa yung distance na may tatakbo mo. Ayan. Okay? Yan. Tapos, ang mileage niya, 26,000. Tapos, ito, dito, yung control knob niya, ayan, dito siya. Kunyari, ito yung home ko. Yan, naka-home siya. Yan. Tapos, kunyari, i-connect mo yung phone mo dito. Kapag ka may tumawag sa'yo, ayan, kapag ka right, i-rotate ko siya, right, ayan, dito lang siya. So, halimbawa, kapag kinonect ko yung phone natin dito, tumawag sa atin at may nag-text, dito mo lang siya i-answer, tapos pwede mong replyan yung messages dito lang. So, habang nagdadrive ka, may lalabas dito na, kunyari, may nag-message sa'yo, okay, call me later. May naka-input na dyan na text. So, kunyari, call me later. So, ano mo lang to, ganyan mo lang to, i-rotate mo lang siya pag ganyan. Tapos, click mo siya, enter. Kusa na siya magsasend na ganun. So, yun yung purpose nito. So, hindi ka na kukuha ng phone mo para lang replyan yung magte-text sa'yo. Kusa na. Dito na lang. So, ayan. Pati music dito na rin. Volume dito na rin. Meron dito na. Yan. Sport mode niya. Ayan. Kapag halimbawa, in sport mode mo, ayan, kapag tatakbo tayo, ganyan, magme-maintain ng nasa higher gear lang siya. Yung yung RPM mo, mas mataas doon sa, unlike kapag hindi ka naka-sport mode. Okay? So, ito yung air conditioning system niya dito. So, ayan. So, meron din siyang manual mode. Ayan. So, ito yung rear niya. Yan. May rear camera din siya. Yan. Reverse camera. Tapos, ito, may manual mode. Ayan. So, dito lang din ko control. So, may paddle shifter din siya. Kapag kami manual mode mo, paddle shifter yan. Dito lang yung control niya. Yan. Okay. So, kompleto siya. Merong anti-skid. Tapos, kung gusto mong higher yung headlights mo, or lower, dito din. Yan. Meron siyang transcend dashcam. Ayan. So, lalagyan nyo na lang ng memory card kasi yung first owner kinuha niya syempre. So, memory card na lang kulang dyan. Lalagyan natin memory card. Yan. Ayan. Meron pa siyang plastic dito. So, kasi parang hindi na nauupuan tong likod. Kasi isa lang lagi ang gumagamit. So, ayan. Meron pang plastic dito. Factory plastic niya. Nandito meron. Yan. Pati doon sa may harapan. Dito. Yan. Ayan, ito. Yan. So, may naka-plastic pa siya. Yan. So, ayan yung mga upuan niya dito. Yan. So, guys, ito. Meron akong freebie dito sa Mazda na ito kung bibilin nyo. Yung friend natin, president ng Mazda Club. So, kung gusto niyo sumali ng Mazda Club, yung membership fee, ililibre ko na. So, ako na bahala. Ako na bahala doon. So, kung halimbawa, may mga questions kayo tungkol din sa sasakyan na to, sa Mazda, ganyan, napakadaling magtanong doon sa friend natin since president siya ng Mazda Club. So, yun lang guys. So, doon tayo naman sa trunk. Dito naman tayo ngayon sa trunk niya. So, ayun nga, yung iba, pipindutin lang dito or merong kailangan bubuksan mo pa doon sa harap. So, ito, sa kipa mo lang siya bubuksan. Yan. Yan. Okay, so ayan. So, ito yung trunk niya. So, gaya ng sinabi ko sa inyo last time, dun sa trunk ng iba. So, kasyang-kasya yung tatlong ako dito. So, ayan. So, ayan, naka-ano pa siya, naka-deep dish pa siya. Ayan. So, ito yung, yan, yung tools niya. Kompleto rin. Yan. Okay. Yan.
So, buksan natin to. Makikita natin yan, spare tire. Okay? Yan. Okay. Ayan. So, yan yung camera niya. So, yun, ano talaga nyo. Lalo na kung sa liwanag yung makikita to. Sobrang sariwa niya. Wala siyang kagalos-galos. Walang tekla. So, please guys, subscribe kayo sa channel ko, Melody Cars. Ayan. So, sa page ko din, kung meron kayong questions, mga tanong na hindi ko na-discuss dito sa vlog, tanong lang kayo sa akin sa page. Sasagutin ko kayo anytime, basta hindi ako tulog. So, yun nga. So, marami pa tayong madidiscuss sa mga susunod na vlog natin. Yung premium warranty, yung nga, magka-travel din tayo gamit yung isa sa mga magagandang sasakyan na binibenta natin. So, para makita nyo yung drive niya kahit nasa malayong lugar. So, guys, kung dito sa pag-vlog, konti pa lang yung subscribers ko. So, kung gusto nyo dumami, subscribe lang kayo, ganyan. Bago pa lang ako sa pag-vlog. Pero sa pagbebenta ng sasakyan, matagal na tayo dyan. So, yung trust nyo sa akin, please, hindi masasayang. Guys, that's it for today, for tonight. Ginabi na naman tayo. So, see you again soon. Bye!